Convict. Napatawan ng parusang kamatayan. Ako si Rodolfo Sormion, alias Kid. 1964, sinintensyahan ako ng death sentence. Ang aking kaso, robbery with homicide and arson. Gininakawan ko na, pinatay ko pa. Nang mamatay, binusag ugas sabay sindi kasamang bahay. Ngayon, may nakakita pala sa akin, kaya pinuntahan ako. Doon ako nahuli. Doon ako sa kulungan, linagyan sa akin na yung tawag na Ditro Bartolina. 4 na taon ako doon. Payat na ako. Gawa ng ang pagkain ko, half ration lang. Kaya sumulat ako kay Marcos. Sabi ko, Sir, total, totoo naman itong aking ginawa. Itong krimen na ito. Pwede ba bitayin mo na ako, sir, kasi gusto na akong mamatay. Ilang minuto bago masilya elektrika, isang milagro. Pinapos na ko dito. Ito, sa kamay, sa paa. Maya-maya konti, tumunog yung telepon. Sumagot ang Director of Prison. Yes, sir. Ganyan ang narinig ko. Ngayon din po, sir. Opo, sir. Opo, sir. Bye-bye, sir. Thank you. Maya-maya, lumapit yung mga gwardiya. Kinalas yung aking mga belt. Sabi ko, bakit, sir? Hindi ka matuloy. Ito ang kwento ng ikalawang buhay ni Rodolfo Sormion. Tinanggap ko si Lord sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Doon ko naramdaman na marami pala akong kasalanan. Kaya iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, mapatawad mo ba ako? Ang dami kong kasalanan. Kahit ganito ako, mahal mo pa rin ako. Mga kapatid, kasama ko na siya. Si Tatay Kid. Tay! Meron pong isang nakita kaming parte dyan sa VTR nyo na nagpunta po daw kayo ng museum, ng prison museum. Bakit po kayo naiyak doon sa parte nyo na nakita nyo yung black and white na damit? Nagulat ako. Yun ang sinuot sa akin bago ako pinaupo sa electric chair. Ngayon, nakahangir. Naka-display. Naka-display. Sa museum. Oo, sa museum. Opo. Kaya, napaiyak ako, Sister Sharon, hindi dahil sa naawa ko sarili ko, kundi sa bait ng Diyos. Dahil sa aking pinaniwalaan na Panginoon. Ano po ang ginagawa niyo sa loob? Umiyak? Magdasal? Ano po? Wala, kasi hindi ko pa kilala ang Panginoon So, sa panahon na yun. so pagsikat po ng araw hanggang bumaba, ano po tatay ang ginagawa niyo sa loob ng Bartolina? Maghapon, opo, tayo. Wala kayong binabasa, bawal. Wala. Walang kahit ano. Oo, hindi naman ako marunong. May bintana ba tayo? Wala. Hindi naman ako marunong magbasa. Kayo po ba ay nakabalik loob na sa Panginoon nung bago kayo naupo sa Silya Elektrika? Hindi pa. Nung mag-commute na ako, mayroong pumasok doon na misyonary. Ang Opo. pangalan, Olga Robertson, taga-Lebanese. Okay. Nung siya nagmensahe, sabi niya, sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Lingon-lingon ko, wala mang tumanggap. Sabi niya, isa lang? Wala iba, ako lang. Umangat nang ang kamay ko, sabi, yung umangat ng kamay dyan, lumapit dito sa harapan dahil ipagpipre ko. Nung sinabi niya, baguhin yung taong ito, napaiyak ako. Kinurot ko sarili ko kasi ayaw kong makita ng mga tao na maiyak ako kasi tinuturing akong
Macho eh. Astig doon eh. Kaya nga kid tawag sa inyo. Nakadalawa pa ako doon. Nakadalawa pa kayong pinatay doon. Talaga naman si tatay, oo. Pero hindi nyo na masunog. Okay. Hindi na. Okay, tay. Ngayon, ibinalik na ko sa Bartolina. Doon ako bumuhilo ng iyak. Sabi ko, Lord, matanggap mo ba ako? Ang dami kong kasalanan. Kasi nung hindi pa ako nagkaroon ng kasong robbery with homicide and arson, dati po akong mandurukot. Pero tatay, napag-usapan na rin lang po natin ang turning point po, yung pong kung saan yung nagsimula ang Tatay Kid na kinilala, no? Si The Kid ng kanyang pagbabagong buhay. Okay. Hindi pwedeng mawala ang kanyang katuwang sa buhay eh. Hindi po ba? Yan po ay si Nanay Mirna. Hindi po ba? Okay. Aba, na-excite si tatay. Sabi niya, Nanay Mirna, tuloy po kayo sa aming tahanan. Come in, Nanay. Come in po, tay. Sige po, kunin yung inyong irog. Ayan. Hi, Nay. Hello po. Ay. Opo. Cute pa po. Mataba lang. Opo. Upo na po tayo, Nay. Ayan po. Hindi kasi kinikwento po ni tatay kanina, naku, favorite ka namin talaga. Yes, totoo yan. Paano po kayo nagkakilala ni Tatay Kid? Nagtuturo ako ng Sunday school at estudyante ko siya. Kaya doon kami nag-meet kasi nagpipray siya na, Lord, dapat ibigay mo si Sister Mirna sa akin kasi para ako'y patuloy na magiging Matino. matino. Aba, hindi nyo pa po alam yon. Hindi ko pa alam. Pero dinadasal nyo araw-araw, Tatay Kid. Ako rin nagdasal kasi sabi ko, Para kayo namang para kayong love team. Kinikilig yung lalaki. Eto po, gaano katagal po muna na magkakilala na po kayo bago po kayo nagtapat kay Nanay Mirna? Gaano katagal na kayo magkakilala noon? Habang siya nasa Bible school, leader siya doon sa church. Opo. Akong gitarista. Aba. Sabi ni Mami Olga, doon ka sa kabila, dito sa kabila si Mirna. Doon ka sa kabila, Kid. Oh, yes, ma'am. Kaya dito siya umawit, dito ako nagigitara, pero ang mukha ko nasa kanya. Sample naman po ng duet. Baka naman pwedeng makahingi po ng... mahal ka ng Diyos, kahit sino ka man, mula noon, magpakailan paman. Wow naman! So, ilang months na po kayo magkakilala noon nung nagtapat si tatay at paano po siya nagtapat ng pag-ibig sa inyo? Kasi hindi siya maka-personal na magsabi kasi very higpit si Mami. Okay. Kasi mayroon kasing rules and regulations sa bureau before Opo. na bawal makipag-court sa mga hindi pa complete release. Okay. So ngayon, through letter na lang. Aba, Tapos, gaano katagal na po kayo magkakilala? Mga 6 months. Okay. So ngayon, pero continuous ang prayer niya. Nagpe-pray din ako kasi sabi ko, Lord, paano yan kung mapangasawa ko siya? Baka naman hindi na ako magising. Dahil papatayin ako dahil ano ang kaso niya eh. Nanakawa na kayo. Papatayin kayo, susunugin pa kayo. Oo, at saka hindi na ako magising, no? So ngayon, nagpe-pray din ako kung talagang will talaga siya para sa akin. Okay, balita ko po, kayo ang pinakaunang ikinasal sa loob ng Bilibid. Yes. Hindi, syempre, nasa death row pa kayo. How did you feel about that, Nanay? Nung kami ay... Nasa death row pa ba siya? Or No, ano na siya noon? nalabas na?
hindi pa release siya pero hindi talagang completely na lumabas. Parang living out. Okay. Yung tinatawag na living out. Independence Day, nakatanggap siya ng notice from Department of Justice for his release, 1-year parole. Wow! Yeah. Parang wedding gift. Because of prayer talaga, Ma'am Sharon. Oh my goodness. Every morning, hawak kamay kami, yung hindi pa siya, no? Pray talaga kami every morning. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganyan kayo. So, gaano katagal na po kayo mag-asawa? Almost 35 years. 35 years! Tatay Kid, may maipapayo po ba kayo para sa mga kapatid nating nawawala na ng pag-asa sa buhay? Dahil parang napakatindi ng dinaanan ninyo no? Ano pong maipapayo nyo sa kanila kung kayo nga nabigyan ng second chance? Ang akin lang masasabi sa inyo, mga kapatid, pag meron kayong problema sa isang tao, huwag ninyong patulan para saktan, kundi ipanalangin nyo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Lalo po yung mga nasa Muntinlupa ngayon din. Dahil naranasan nyo na po ang buhay dyan. So, yung mga kapatid natin sa Munti, magandang araw po sa inyo. Yan. Huwag po mawawalan ng pag-asa. Tatay Kid at Nanay Myrna, napaka-living testaments niyo pong dalawa, no? Na kahit ano pa mang kadiliman ang bumalot sa buhay ng isang tao, talagang mayroong pa ring mahahanap na liwanag. At habang buhay talaga, hindi talaga pwedeng mawala ng pag-asa. Laging mayroong pangalawang pagkakataon. Amen. Ngayon po, nalaman namin na may mga weekends na meron pa kayong pakain. Yes, ma'am. On weekends, sa mga dating kasama ni Tatay Kid sa Bilibid. Yes. So, ito naman ang maliit naming ambag sa personal niyong proyekto, Nanay. We have for you, para sa inyong feeding program at from your hearts. 100 food packs and drinks, pandagdag lamang po sa ihahain niyo sa Bilibid this weekend. Thank you. Ayan po, para po sa ating mga kapatid dyan. At mula po lahat yan sa Robert Camba Catering Services. Thank you, Mr. Camba. Napakaganda po ng inyong puso. Salamat po sa inyo. Thank you, Tatay Kid. God bless you po. Talagang dapat kayo palang palayain dahil nung binigyan kayong second chance, you made the best Tatay Kid, di ba? Out of yourself and with the help of Nanay Myrna. Salamat po sa inyo. May God bless your marriage and your family always. And susunod na po, ang dating direktor na sikat, napakatayog po, napakalalaki ng artistang kanyang nahawakan at natagpuan ng TV5 News na palaboy-laboy na lamang po ngayon sa lansangan. Kilalanin po siya sa ating pagbabalik. Ito po ang Kasama Mo, Kapatid. Bakit nandito ito? Bakit ganito itsura nito? Naalala ni Direk sabihin, cut. Totoo naman talagang may second chance ang tao. Kailangan kayo magtiwala sa sarili. Isa pa, kapag kung takot ka sa Diyos, yun, may pag-asa ka. Kasi hindi mo naman masasabi kung yung tao, i-final na yung pagbabago, yung pagkatao niya. So, yun nga yung constant sa mundo, changes. So, lahat ng tao nagbabago.